Hello everyone, good afternoon sa inyong lahat. Sa hapon na ito mga listeners natin sa on air ay ating pag-uusapan ay mga tungkol sa marriage. Yes guys, ang tungkol sa marriage since my daughter the other day got married, no? Yung youngest daughter ko, she got married the other day. And gusto kong pag-usapan itong tungkol sa marriage. No? Dito sa Biblia, magbasa tayo ng mga verses tungkol sa marriage. Dito sa Hebrews chapter 13 verse 4, ang sabi dito, "Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous." So sabi dito guys na kinakailangan daw yung pag-aasawa ay may honor, no? At yung yung bed ng mag-asawa, kinakailangan na ito ay undefiled. Ibig sabihin guys na hindi ito marurumihan. Ibig sabihin na walang ibang makakatabi mo sa kamang yan, kundi ang iyong asawa, kundi yung iyong partner sa buhay, no? Kasi, ang sabi dito, for God will judge the sexually immoral and adulterous. So, yun palang ibig sabihin guys, no? Na kinakailangan yung bed ng mag-asawa, yung kama ng mag-asawa ay undefiled. Walang ibang makakasipin ang isang babae doon sa kama ng kanyang asawa. No? Kinakailangan walang ibang lalaki na kanyang makakasipin doon. At walang ibang babae din na makakasipin yung kanyang husband sa kanilang bed. Kinakailangan na yung kama ng mag-asawa ay mananatiling malinis. Walang adulterous act na mangyayari doon sa kanilang sa kama ng mag-asawa. So yun ang ibig sabihin guys, no? Ng Hebrews 13:14. Kasi ayaw ng ating Panginoon Diyos ang yung mga sexually immoral and adulterous act, no? Especially doon sa kama ng mag-asawa. At kahit nasa ibang kama, sa hotel, saan-saan pa dyan, na either sa mag-asawa ay may makakasipin sila na iba aside sa kanilang asawa o sa kanilang husband, no? Yun guys, no? Napaka-importante masyado ang malaman natin yung ibig sabihin talaga ng marriage. Ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 18, "Then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him." So, yun kasi doon nagsimula guys ang marriage sa Garden of Eden. Ang Panginoong Diyos mismo ang gumawa ng marriage between Adam and Eve, no? Yung ating mga foreparents. Kaya, ginawa ng ating Panginoong Diyos na niya yung marriage kay Adam and Eve kasi ang sabi niya na hindi daw mabuti sa isang lalaki na maging nag-iisa lang sa buhay, no? Kinakailangan na may makakasama siya at yun ay ang kanyang magiging asawa. Kaya nga guys na pag ikaw ay nag-asawa, you are siyempre fulfilled ka sa iyong buhay kasi nag-asawa ka, diba? Yung iba naman na hindi nakapag-asawa ay gift din sa kanila yun guys. Bakit gift? Kasi yun nga, mahirap sa isang lalaki na mananatiling nag-iisa sa buhay, diba?
Dahil nga gift yun, kaya na ano nila, no? Na kayanan nila na magiging mag-isa lang sila sa kanilang mga buhay. So, it is a gift, no? Gift yun siya. Pero sa pangkalahatan talaga guys ay ang ating Panginoong Diyos mismo ang may sabi na it is not good if a man should be alone. Kasi kapag ikaw ay mag-isa, marami mga temptation sa buhay. Di ba? So, ang magagawa mo yan, ang dami-daming babae mo na ngayon ang magiging makakasiping mo. No? Kasi you are not bound. No? You are not bound na sa isang asawa lang. Kasi you remain single. Kaya iba-iba na lang yung mga babae na yung makakasiping. Iba din yun siya, guys. Kaya nga, kinakailangan kung hindi mo maiiwasan yung tawag ng laman, no? Yung tinatawag natin na sexual urge, no? Kasi normal yun sa atin. Ay kinakailangan na ikaw ay maghanap na ng iyong mapapakasawa. O, di ba guys, no? At ang sabi ko nga kanina na kapag ikaw ay nanatiling single at na iwasan mo yung mga temptation sa buhay, then that is the gift ng God. So yun guys, no? Ang marriage, no? This is very holy. Holy yung marriage, guys, dahil yung ang ating Panginoong Diyos mismo ang unang nito, no? Ang gumawa, no, ng marriage. Ano yun, gumawa? Or siya mismo yung kalimutan ko guys. Ano yun sa Tagalog, no? Di ba? Ang Diyos mismo ang gumawa kay Adam and Eve na maging mag-asawa sila, no? Ewan ko ano yun yung one word lang, no? Nakalimutan ko. Yun guys, so kinakailangan ang husband and wife ay kailangan na they will be bound by their love, no? Para tumagal talaga yung kanilang pagsasama. Kaya nga ngayon guys ay medyo nauso yung divorce, no? Dahil nga ang mga kabataan ay hindi nila hinintay, no? Hindi nila hinintay kung sino yung kalooban ng Diyos para sa kanila. Kaya nung magkasama na sila, naging mag-asawa sila, syempre, two different individuals nagsama sa isang bubong, napakahirap nun, di ba? Kaya kinakailangan guys na hintayin natin or hingin natin yung bigay talaga ng ating Panginoon sa atin. Dahil kasi nga sa mag-aasawa, hindi talaga natin maiiwasan guys na nandun yung mga misunderstanding. Nandoon yung mga hindi pagkamabutihan, no? Yung hindi pagkakaintindihan sa kukunting bagay lang, no? Especially nandun yun din yung tinatawag natin na jealousy, no? Gusto kong itakil mga ito sa mga susunod na mga araw, guys, no? At dito lang muna tayo, hanggang dito lang muna tayo. At sa mga susunod na mga araw ay gagawa ako ng mga programang ganito na itatakay natin yung mga mahalagang bagay sa ating mga tuloy. Magandang hapon po sa inyo.